Ito ba ang dahilan kung bakit until now hindi mahuli ng NBI si Apollo Kibuloy kahit ilang buwan na merong warrant of arrest at tinuturing na nga ng iba dyan na ito'y pugante katulad ng sinabi ni Pangulong Marcos at ni Secretary Abalos na matapos si isyong warrant at hindi nagsusurrender, hindi nagpapahuli ay tinuturing nilang pugante ito. Meron pong statement itong si Kibuloy noong October 9, 2018 yata o 2019 sa kanyang television program noong araw na nakuha ng Senado, especially ng Senate Committee on Women, Children and Family Relation, Gender and Equality ni Senador Risa Hontiveros. At gusto kong iparinig sa inyo, maiksi lang ito kung ano po yung kanyang mga sinabi. Para may idea kayo doon sa kanyang sinabi. Kaya nga tanong ko, ito ba ang dahilan kung bakit, sandali Mag-iingat kayo ngayon. Mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Giyera ang gusto nyo, giyera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo, hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Ayan. Yan po yung sinabi. Yan yung sinabi ni Apollo Kibuloy doon sa kanyang program. At pakinggan nyo itong nakaraan lang ating tinatalakay. Tinatanong ni Hontiveros kung yung Amanda, ito ba yung tinutukoy dito? Ito yung sagot niya. Tutukulan dito sa video na ito, Miss Amanda, tinawag kayong pobre, prostitute. Ganito ba yung kanilang pananalita sa mga tumitiwalag sa kanya? Opo, ganyan po. Mas lalo na po sa mga pastoral. Sa mga pastoral na tumitiwalag. At ikaw ba mismo ang pinatutukulan niya sa video na yan? Opo. At ginantihan ka nga ba ni Kibuloy? Nag-file ba ng kaso laban sa'yo? O yung ibang mga miyembro ng pamilya mo, mayroon bang ginawa rin sa kanila? Opo, at pending pa po yung cyber libel na kinaso po nila sa amin. Pinasuhan pa. Yung pala yun. Kinasuhan ka ng cyber libel? Opo. Okay. So, ayan yan. Tapos sa family ko naman po, marami pong nangaharas through messenger po. Chinachat po kami ng mga members, tapos sinasabihan po kami ng yawa. Tapos blasphemer po. Yan. Alam ko yung salitang yawa, Matindi yan, no? Anyway, kaya ko po pinarinig yan kasi on record yan, public document ng Senado. Wala tayong magagawa. May record ng Senado Yung issue na manda kayo, kaibigan, marami akong kaibigan sa NBI. Ganun yung sinabi niya Di ba? Intindi. So, yan ba ang dahilan kung bakit kaya hindi siya nahuhuli dahil marami siyang kaibigan sa NBI? Di ba, controversial yung Archie Albao, director ng NBI sa Davao, tungkol sa issue na yan. Di ba? Kasi sa pride ko yung makapagtapos. Ayan mabigat. Si Riz. Yan yung matindi issue. Ng bata, kung wala naman po siyang mga mga pagkukup. Yan po yung issue. Kaya nabuhay itong issue itong usapin tungkol sa NBI at saka ng Kingdom of Jesus Christ at saka si Kibuloy. Kasi yun nga po, marami palang kaibigan sa NBI si Apollo Kibuloy at sinasabi niya doon sa national television sa kanyang programa nung araw. At ilang beses, 2-3 beses na yata nagpunta ang NBI diyan sa compound. Hindi nahuhuli si Kibuloy. Nitong nakaraang nung last week lang, itong nakaraang 2 days, 3 days ago, nag-operate ang NBI under Director Archie Albao. Hindi rin nahuli. At doon nga sa akin isang video na tinalakay, parang masaya pa ang mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Hindi sila nagpapanik pag NBI dumarating.
Pero pagka pulis, may panik, may galit, may away, kakasaktanan. Ganon. Pag pulis, galit sila. Pag pulis pumasok sa kingdom dahil sa warrant of arrest. Pero pag NBI, napakaganda ng resepsyon. Kaya tanong, again, dahil ba doon sa sinabi ni Kibuloy, doon sa kanyang mga programa sa telebisyon na marami siyang kaibigan sa NBI, kaya ngayon hindi siya nahuhuli? Yung ba yun? Naku. Nahirap yan. Hindi yan papayagan ni Director Jaime Santiago, ang bagong director ng NBI ngayon. Yung ganong mga statement. At kung yan ay totoo, mananagot yung regional director ng Region 11 ng NBI at mga NBI. Kaya nga, nung i-discuss ko itong isyong ito, ang sinasabi ng taong bayan, i-relieve, tanggalin, ilipat ang lahat ng mga NBI na nakatalaga sa Region 11 or sa Davao. Palitan ng ibang grupo na pwedeng manggaling dito sa Luzon o Metro Manila. So, hindi natin pwedeng pangunahan yan. Bahala na dyan si Director Santiago kung ano ang kanyang gagawin. Pero, uminit na sariwa itong isyong ito dahil nga ho sa parehas lang yung warrant na dala-dala ng NBI. Bakit maganda ang pagtanggap ng abogado at mga member ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy? Pero pagka ang polis, nag-aaway-aaway sila. So ano yun? Kaya na po, malaya kayong makapag-comment o react dyan sa bagay na yan. Ay, pasensya na po kayo, medyo namamalat po ako at hirap ako magsalita dahil sa katinong aking lalamunan. Init-lamig ng biktima tayo. Pero pinipilit ko lang ho na bigyan kayo ng update sa mga nangyayari. Malaya po kayong makapagpasya, makapag-comment tungkol dito. Pakilike po ninyo itong mga video. Para inyong maintindihan mabuti, pwede nyo i-replay yung aking pinarakitang video, audio, na hindi yan pwedeng i-deny. Inuulit ko, public document, naka-record sa komite ng Senado, yung sinabing yan ni Kibuloy, na siya ay maraming kaibigan sa NBI. Kaya related sa tanong, kaya hindi ba siya nahuhuli? O kaya ba hindi siya hinuhuli? Dalawa lang yan O kaya hindi siya sumusuko? Ba, matindi. Iba yun. Ang mamamayang Pilipino dito at sa abroad, malaya po kayong magkaroon ng inyong sariling interpretation at pananaw sa isyong ito. Ako pinaparating ko lang sa inyo dahil hindi naman fake news yan. On record. Kung ayaw nyo maniwala, ipuntahan nyo yung record ng Senado. Nandun po yung mga audio, video na yan. At pinag-uusapan na yan. Paki-like ang mga video ito. Subscribe yung hindi pa.